perform with us. And we have Sir MJ and of course Ma'am Sandy Johnson. Set to like, joke lang, para medyo masaya. And ngayon naman, okay na ba lahat? So, we have a question and answer for now. Ang ating unang magtatanong, definitely we have from TV5, MJ Mercury. Congratulations everyone. Congratulations Ms. MJ and Zenly. Siyempre, inahin na natin kung paano nabuo Blue Dreamers PH at bakit Blue Dreamers PH ang naging pangalan ng kanilang grupo. Hi, good afternoon. Thank you po sa pag-exert ng time sa press ko namin. Blue Dreamers PH, kasi po, every individual sa kanila has their own story. Meron silang mga experiences in life na yun yung ginamit nila para mas maging matapang para abutin yung mga pangarap nila. Kaya Blue Dreamers, di ba? Merong Blue Christmas. When we say blue, parang hindi siya ganun ka. Okay, so yung mga struggles nila na yun yung ginamit nila para mabot nila yung mga pangarap nila. So during audition, tinignan namin yung story ng lives nila para yung individual stories nila magtutulungan sila habang nasa loob ng bahay. And of course, para sa ating Blue Dreamers PH, how was the process like para sa inyo, sa audition ninyo? And ano yung mga struggles ninyo before, of course, being part of Blue Dreamers PH? Actually, sobrang hirap niya since hindi pa ako masyadong experienceado pagdating dito. And mahihayin talaga akong tao since... Taga saan ka, Zian? Muna, taga saan ka? I'm from Mindoro. 17 years old. Ayun. Medyo kinakabahan ako, pasensya na po. Muna. Yes. Ayun, medyo mahirap siya since first timer ako pagdating sa mga ganito. And ayun, sobrang thankful ako sa management kasi may nakita silang special sa akin. Kaya ayun po, maraming salamat. Thank you. Shane? Nag-audition po ako nung una, akala ko hindi na po ako mapipili po. So, yun po yung struggles ko that time kasi syempre po gusto ko po talagang makasali dito. And thank you po sa management namin at isa ko sa napili. Thank you so much. Kamusta ang Albay ngayon? Hindi naman na apektuhan ng pagsabog. May ash po. Yun po yung struggle sa Albay po. Thank you. Jayex? Good evening everyone. I'm Jarex from Blue Dreamer from Zamboanga. Ang struggles ko po is like, paano siya ma-balance yung school ko dati. Because school po talaga. And then, this opportunity na dumating. So, tinake po namin. So, ayun na po. And thankful po ako sa management po namin. And sa Artist Central PH. Very thankful dahil pinili po nila ako. Thank you so much. Thank you. Zaza? Hello po, I'm Shen Shanta, a Blue Dreamer from Zamboanga del Sur po. Ngayong handa sa inyong tanong. Gusto ko lang po magpasalamat sa management po namin kasi pinangga po ako ng buo and nagtiwala po sila sa akin po. Thank you. Hello po, I am Jared Salvador po and I'm so grateful po na nandito ako ngayon and siguro po yung isa po sa struggles na hinarap ko po nung dito sa Blue Dreamers page is kung paano po i-develop yung talents namin. Thank you po. Thank you. Thank you very much, MJ. Okay, at this time naman, ang magtatanong sa inyo guys, ay walang iba kundi si Geralda Castro from Abante Tonight and Showbiz Police. Good afternoon. Pwedeng nalaman namin kung ano kayo bago kayo napunta rito. Sino kayo? Ganun. Yung mga members. Anong ginagawa nyo? Student po ako and sumasali po ako sa pageant and singing contest and sa school naman po, part po ako ng dance group. So, ito talaga po yung gusto ko. Next. Hello po, I'm Zian po. Actually po, taong bahay lang ako and school. And
Sa mga activities na ng school, sumasali rin ako minsan tulad ng mga pageant, mga singing contest. And pag minsan sa place namin, sumasali din ako. Ayun. Okay. And ako naman po is, varsity po ako ng school po namin. So, basketball and school lang po. Yun. Same po kay Joy po, student athlete din po. School and basketball po. Garrett. Nga po, tulad po ng mga sinabi nila, nagbabasketball din po ako dati and by school, basketball, and nagmo-modeling din po ako dati. Since nandito na kayo sa showbiz, sino yung pangarap nyo sana itong makakolab ko? Sino ba yung showbiz crush nyo? Sino yung idol nyo? At bakit? Go. Siguro po ang gusto ko pong collab is sorry po. Si Malupiton po. Si Malupiton. Okay. And ang idol ko naman po sa pag-acting is si Joshua Garcia po. Okay. Next. Sa akin naman po, is si kay Montenola po. Gusto ko po siya makatrabaho po kasi napaka-talented naman. Sino idol mo? Si Enrique Hill po, when it comes po sa acting po. Si Enrique Hill po. And yes po, yung gusto ko makakolab is si Enrique Hill kasi the way siya mag-act is parang damang-damang niya po talaga. And yung idol ko naman po is si Daniel Padilla po kasi yung aura niya po is parang astig. Ako naman po, ang gusto ko makakolab is si Coco Martin. Since na-inspire niya ako sa mga doings niya po, sa mga pagtulong niya, kaya gusto ko po siyang makakolab. And pati na rin po sa pag-artista rin po, gusto ko rin siyang makasama, katrabaho. And sa showbiz crush ko naman po, si Charlie Fleming po. Bagets din, di ba? Opo. Kasi ganda dito katabi ko, di ba? Yes naman. Okay. Next. Sa akin naman po, gusto ko pong makakolab si Sarah Orlando po. Sarah. Sarah. Yes po. And ang idol ko po si Britney Spears. And ang crush ko po si Joshua Garcia. Okay. Sa celebrities. Ang last question ko, sa dami na ilang grupo, ano sa palagay niyo yung meron kayo para mapansin kayo? Kasi dapat may kakaiba may papakita eh. Sa palagay niyo, ano meron kayo? For me po, yung uniqueness po lang bawat isa. Yun po yung sa tingin ko mapapansin ng mga tao po. Yung dadagdag kayo? Actually po, yun nga, tabi po ni Ate Shane, yung mga uniqueness po namin. And depende na rin po sa tao kung paano nila kami i-absorb. Ganun po. Thank you po. Ano ba yung mga estilo nyo, yung uniqueness na sinasabi niyo? Siguro po, yung the way kami mag-perform, siguro may makikita silang iba sa amin. Kung magustuhan nila po kami, ayun po, nakadepende na rin po sa tao kung papatukin nila kami or idolize nila kami. Depende na po sa amin. Okay. Yung tatlo, meron pa may dadagdag? Wala na? O sige, tapos na tayo. Thank you. Aray! At least mga baguhan ang galing nilang sumagot, di ba? Medyo kinakabahan ba tayo? First time na mamit ang mga press. Mga Manila press. Ayan. Yung TV crew. And this time naman, magtatanong naman sa inyo, mga boys and girls, ay si Ana Cerezo of ABS-CBN. Hello po. Hello, sorry late ako. So, natanong na. Sorry po. Tanong ko lang, gano'n kayo naging hands-on sa album ninyo? And meron ba kayo like, siya ito yung forte niya, tapos ito naman siya yung forte niya? Self-discipline po, tamang oras po ng pagtulog, and bawal po muna yung matatamis na pagkain at malamig po. And then sa oras din po, meron po kaming kung ano oras po mag-practice. And important ko po, singing and dancing po. Ayun po, naging hands-on po ko talaga since bawal po talaga sa mga singer ang malalamig.
And bawal din kami magpuyat kasi maapektuhan yung boses namin talaga. And pagdating ng recording baka maano kami. Kaya siguro po yun yung ano ko po, biggest sacrifice or pagiging hands-on, kumbaga, yung pagdisiplina sa sarili. And ako rin po ay isang singer, kaya kailangan ko po talaga ng disiplina sa sarili. Yun nga po sa sinasabi ni Ate Shane kay Zian po, self-discipline and kung in workshops po, nag-workshop po kami, may schedules po kami kung ano yung gagawin namin. Doon po dapat kami nakafocus. And so, hindi po ko talaga forte yung singing po kasi. Pero tinatry ko po para maganda po yung album ko. Same as Joy po, di ko po forte yung sa pagkakaranta ko po. And marami po kaming sacrifice po dito. Isa na po ang sa pagkain po at sa pag-inom ng mga malamig po. And dapat maaga po yung tulog. Hello po. Sobrang naging hands-on po ako dito sa album na to dahil katulad nga po nila tatlo, hindi din po talaga ako singer. And inaaral ko po siya ng mabuti, yung mga notes kung paano po abutin, yung mga part na medyo hindi ko po gamay. Inaaral po talaga kaya sobrang naging nag-hands-on po ako rin sa album na and binigay ko po yung best ko dito. No, pero like conceptualizing wise, creating the album, lyrics, yung concept, or ano man yung mga peg nyo, nagkaroon ba kayo ng inputs or nakikipag-collab ba kayo sa production, sa manager nyo, or at least nagbigay kayo ng input na gusto ko ganito yung tunog nito, in that way na hands-on. Actually, yung management po yung nag-arrange ng music namin. Sila din po yung nagsulat. And binigay din nila yun sa amin para aralin po. And nung binigay na po sa amin yung edited na po na audio, may mga nagsasuggest na rin po kami kung paano pwede gusto namin baguhin, kung para mapaganda po yung album. So yung management, kamusta naman sila? Nag-collab rin ba sila sa inyo? May mga nagbatuhan ba kayo ng ideas? Ano ba? Ano bang laman ng mga ideas ng mga to? Actually kasi, binuo namin yung song. Nung nabuo na namin, present namin sa kanila. And then naging open kami na mag-suggest. Suggestions. Yes po. Although yung dalawa, si Erken na si Eden, yung tatlo wala talaga sila. Even sa tono, wala sila. So, nagtulong-tulungan kami to adjust yung binigay sa iba, yung kaya. Nakabuo naman ng maayos. Kung parang kung saan sila komportable, adjust kami para mas maging maganda yung lumabas. So parang bawian din sila kung sino yung magaling dito, siya yung magkaano. Yes po, tulungan talaga para mabuo yung album. So gano'n naman kayo ka-proud? Paano niyo ba ma-describe itong album niyo? Ano ba yung genre or tunog? Ano ba yung direction nito? Super proud ako sa album na to. At malakas yung loob kung ilaban siya. Actually, nag-usap na kami ni marketing kung paano. Kasi very Gen Z. Kung nakita niyo naman yung dance tayo. So parang combination of Tagalog and English. Tapos may rap. Kumbaga kompleto na sa isang song. Kompleto na lahat nandun na. So yung generation kasi ngayon, parang yun na yung pinaka-ano nila eh. Yun na yung medyo in sa ngayon. So parang nag-create kami ng song na feeling namin kakagating, especially Gen Z na mga kaedad nila. Para mas ma-boost namin din yung ibang mga teenagers na okay din pala. Na kahit hindi ka singer, still magkakaroon ka ng album. Last question na lang kay Shane. Parang mahila tayo makakita ng group na mix na co-ed. Ano naman ang feeling being the rose among thorns? Masaya naman din. Sa lahat na kasi ng nag-audition ko, so sabi ko kanina may top 5 na napili. So po ako sa napili ko. So di ko po expect na makakasama ko is lahat lalaki. So sabi naman po ako makasama mga ganun po. Gentleman naman ka mga. Yes. Mukha naman. Lahat po silang mabait, pero makukulit. Si Shane guys, makulit din ba si Shane? Super bait po. And very ate din po kasi siya po yung ate namin sa bahay. Ate nyo.
kamusta na rin, sorry, very last, kamusta naman na yung dynamic ninyo as a team? Nakapag-adjust naman kayo, lalo na nung ginagawa niyo yung album. Parang Yes po. comfortable na kayo sa isa't isa mag-plano ng ideas, magsabi kung ano yung nararamdaman niyo. Yes po, since nagsama rin po kami sa isang bahay. And parang kakapatid na rin kami po. And ayun po, kaya very comfortable na po kami. Very, sa tingin ko, yung dynamics namin is connected na rin yung mga utak namin kasi like, Gen Z kami lahat. Lahat kami Generation Z. Ayun. Thank you guys. Thank you, Anna. Grabe. Start pa lang yan ng mga questions ng ating mga present. This time, from Marisol Academy, let's welcome ang magtatanong, Lady in Green. Hello, Hotel Fernando. Mag-green, no? Oo. Ay, may tanong ako kay Miss MJ. Kasi Miss MJ dati, tuloy-tuloy yung pag-produce mo ng pelikula, concerts, events, etc. Bakit bigla kang nawala? Gusto namin malaman. Nag-rest lang, nag-focus din muna ako yung problema sa mata ko. So, medyo pag tinuloy-tuloy ko kasi siya, baka mas hindi na okay. Tapos, medyo nagpahinga kasi medyo yung past, sunod-sunod, grabe yung pala pag sunod-sunod. So, pero sabi ko nga naman sa calling ko siguro to, love ko talaga yung industry. Kaya after 2 years, bounce back. Actually, hindi lang ito yung magiging press ko natin kasi si Gcam, may pinoproduce din siya, variety show, parang SMA si Pinoy ko dati. So, babalik sila this June, binubura yung mga host and everything. So, balik dati na naman yung live. Kaya nag-rest lang naman ako ng medyo nag-relax. Sometimes kasi sa atin, kailangan din natin ng parang self-love. So, nag-enjoy muna ako sa ibang lugar. Tsaka health reason. Health reason din yung mga. So, ngayon nagbalik ka na, tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na po yung laban. Ano mga plano mo pa bukod sa Blue Dreamers, may mga aabangan ba sa production mo? Yes po. Nag-open po ako ng Onflix Originals. Mga digital movie siya, digital entertainment shows. So, isa po yung aabangan para may choices yung mga manonood. And of course, same pa rin yung idea ko na yung mga baguhan na producer, baguhan ng mga mga artista, rising stars, mga writers, yun yung gusto ko yung maging platform ulit nila para meron na napupuntahan yung ibang mga may talent talaga, may ideas, pero hindi sakat yung fund nila para doon. And another is, aside from Blue Dreamers, aside from their albums, magkakaroon din sila ng movie. Siniset na rin namin with the help of Sir John, of course. And then yung album launch na nationwide, nag-create kami ng mga contest sa mga radio station for them na mas maging, mas makilala yung song nila. Even sa TikTok, mga dance moves, mga gano'n. So, yun pa lang naman. And may nilulutong concert for the year. Yun po. Thank you, Miss MJ. Thank you, sir. It's nice Miss meeting you again. MJ. Diba? And this time naman, another Marisol Academy Rose. May si yata kumakain. Ramel Placente. Pasabog. Sige, inom ka muna. Kasi hindi pa natanong, Miss MJ, Sir MJ, ang payat mo ngayon. Ang nag-comment ba sa inyo si John Pontanilla? Yung isayaw niyo kanina? Ba't hindi siya kaya pala nagsusumbong sa akin yung mga siya kinuha? Sino po? Si John, mag-call yung sayaw. Sabi niya. Kasi bakit Loki? Hindi pa natanong yun, di ba? Bakit Loki ang title ng album? Loki ba kayong lahat? Okay, Low-key yung title na napili namin kasi we want to inform Gen Zs na parang low-key is the key. Kasi the more na low-key ka, parang the more na iwas ka sa mga bashing, iwas ka sa mga gulo or whatsoever. Parang low-key lang tayo. Hindi, kumbaga sa social media,
Hindi lahat kailangan mong i-post about sa nangyayari sa sarili mo, sa life sa friends. Low-key lang. Hayaan mong sila yung mga tuklas pa yung mga blessings na meron ka. Hindi mo na kailangan i-feed pa sa nila. Ayan. Etong 5, bukod sa pagiging singer, may plano din ba kayong pasukan ng pag-artista? Especially ito si Ian Gasa. Ayun. Si Ian ano yan? Si Ian Mendoza. Actually lahat kayo pogi, gwapo. Kaya lang para sa akin, ang mas gwapo si Sir MJ. Charas! Alam mo na. Ayan si Sian Cruz ko yun eh. Joke lang. Love you. I love you, Abel. Anong Facebook mo? Mami? Charas! Friends lang, friends. Friends. Oh, anong sagot mo? Natulala ka sa akin. Opo na. May plano din ba kayong pasukan ng pag-artista bukod sa pagiging singer? Sa tingin ko po, base din po sa sa amin ng management, sa tingin ko po may plano po sila na ipasok kami sa industry ng pag-artista po. Yun po. Eh, yung 3. Yes po, nakadepende po sa management po kasi sila po yung nakakaalam kung saan po kami bagay po. Tsaka si Shane. Yes po, nakadepende pa rin po sa management namin kung ikagaganda po ng aming career po. Di ba Sir MJ before, nagpo-produce ka ng mga serye? No? O di Ma'am MJ Philippine. Charas. Di ba dati nagpo-produce ka? So, kasi ikaw di ba Shane, sumasali ka sa mga beauty pageant before sabi mo? Kaya pala maganda ka. Ayan, katulad ni Jana Chuchu. Ayan, so yun. Plano nyo rin mag-artista. Di ba, nagpo-produce din kayo ng mga serye. Ma'am MJ, bago ka nawala sa mundo ng show business, no? Yan. Di naman nawala, nagpahinga. Baka naman po-produce mo ulit yung sa awards namin, di ba? Yes. Mag-meeting tayo, ha? Diyan. 3. Sa 3. Yes po, dati ko pa po gusto mag-artista po talaga. Same po sa kanila po, it depends po sa management po namin po. Puro parinig sa management, ha? Miss MJ, alam mo na, ipasok mo na yung sa serye, no? Eh, pero nag-artista rin ito sa inyo, di ba? Si Jan. Yung isa. Yun po, dati po kasi pangarap ko po talaga maging artista po and gusto ko po pasukin itong industry kasi yun nga po, gusto ko maging artista po. Teka lang, ano tong audition na ginawa nyo? Pinakanta kayo ni Miss MJ? Anong kanta yung kinanta nyo? Yun po, pinatry po kami lahat sa kanta and sayaw po and then, and yung sa story po namin. Kailangan malungkot para maawa. Hindi po. Charas. Anong kinanta mo? Yung mga ano lang po, yung mga kahit maputi ang buhok. Idol mo si Sharon Canel. Ikaw siya, ano kinanta mo? Audition piece mo? Audition piece ko po. Ano nga ba yun? Diyos ko, hindi kaya ka nag-audition, no? Pinili ka lang kasi gwapo ka. Charas. Anong kinanta mo? Audition piece mo? Actually, Freddie Aguilar yata po yun. Anak ng silang. Sample. Minamahal kita po. Minamahal mo ako. Kayo pa na nakakilala sa Kristo. Hindi. Paano, Freddie Aguilar ba minamahal kita? Minamahal kita, ngunit di mo alam. Paano'y? Hindi naman Freddie Aguilar yun eh. Paano? Minamahal. Minamahal. Hindi naman Freddie Aguilar yun. Kita. Ay, Freddie Mercury. Kita. Kasi sa'yo parang sinasabi mo sa akin, huwag ganun, ayoko. Ha? Charo. Anyways, good luck. May potential kayo na sumikat lalo na nasa pangangalaga kayo ni Miss MJ. At saka ni Ma'am, ito, si Amy, no? Ba't di ka natatanong? Ano ba po participation niyo po dun sa company ni Miss MJ?
Kayo ba yung may-ari? Marketing director ng Oh. Artist Central Music. But first of all po, thank you for spending time with us and for giving this opportunity to introduce the Blue Dreamers. So going back to the question po, our role and responsibility po sa Artist Central Music is to really to share their stories. So I don't want to use the word market kasi it's too much obvious, no? We don't want to sell brand, parang we want to do it at a soul level connection, no? And of course, yung mga strategy na gagawin namin for them is very, lahat is makaka-relate from different generations, no? Gen Z, millennials, because they all have different stories to share. And yung stories nila is nag-start from their isolation, no? Na parang they were, na-isolate sila and they really do something to really to hone their talents. Siyempre, diba, we all have our struggles. So they also have different struggles. But they use it, parang may nagsabi sa inyo kanina na you use your pain into power. And we really want to do that, to share for the Filipino youth ngayon. And as well na we are planning to do it in album tour, mall tour, school tour, and radio tour na talagang we want to share kung ano ba yung Blue Dreamers at bakit ba Blue Dreamers ang name ng group na ito at bakit low-key yung title ng song nila. And it's very an honor for me to be part of this amazing team and amazing group because as for sa mga hindi ko nakakilala, no, I am a mental health advocate and coach, and this launching is really timely and relevant because this month of May we celebrate the Mental Health Awareness Month, no? So from the na-share nila ni Ma'am MJ, no, low-key is big humility. So we want as well to teach the Filipinos artists, no, na no matter how much you are famous na sa industry, you have to keep the humility, no? And it's really one of the virtues na, as of course, as a Catholic bansa, no, na parang maging magpagbaba para lahat ng tao from the industries mamahalin kayo, regardless kung ano yung mga narating ninyo. Lahat ng sinabi nyo nga, diba, you want to be an artist, and I hope that after 5 years, 10 years, you have your different names na, and you have name na talaga sa industriyang ito. Kung ano kayo ngayon, no, humble and low-key nga, nagtatawag nga, no, they use this Gen Z slang. Ganun pa rin tayo sa pagsasama. No? So, that's all po. Thank you. Ay, Miss MJ, aware po ba kayo na mayroon ng title ng album ng Loki? Si Regine Velasquez? I think aware naman po ako, pero... Yung ato sa work ka, di ba? Tama, ma'am. Pero yung sa internet... Si Regine hindi Loki, gano'n? Kayo lang Loki. Low tune. Yung low Ma'am, ano na ba yan? Mapapag-download na po ngayon yung sa streaming. Kailan po? Effective May 11. Sa lahat ng streaming platforms. May 11? May 11, on Monday. Sayang gusto namin mag-discuss sa Marisol Academy. Kaya lang 5 eh. Eh dahil hindi kasya sa boot namin, dapat 2 lang. O pwede sisiyan mo na mauna ganun. No? Sige, congratulations po and good luck. Malaking potential nyo na sumikat kagaya ng SB19. Lalo si Sian. Charas! Hindi yung 4 naman magagaling din na pandang kayo mag-perform. Pero kung si Jan nag-choreo ng mas hataw, sabi niya. Baliw ka, wala akong sinasabi. Nakatagpo ka ng love life, ha? Grabe. Wala, biro lang yun mga bagets, ha? And this time, bago natin bigay yung next na magtatanong, may tanong na ako sa inyo, mga bagets na natural, coming from provinces. And this time, dito na kayo sa Manila. Hindi ba kayo na-homesick? Hindi nyo ba nag-release yung family nyo? Paano kayo nag-a-adjust dito sa Manila? Actually, na-homesick po talaga, pero it's part po talaga sa pagtatrabaho po, and you need to sacrifice po yung mga dating lifestyle mo para maabot mo po yung dreams mo po na pinangarap. Okay, Zian, paborito ni Romel Placente. Zian. Ako po,
homesick din po ako since ngayon, kanina po, namatay po yung pinsan ko po. Oh, naiiyak na siya. Yung pinsan ko po, kanina lang po. Kanina lang. Nawala po. So, Condolence. thank you po. And ayun, sa ngayon, sa tingin ko, gagawin ko na lang yung best ko para sa family ko, sa mga naniniwala sa akin, and para sa ninong ko, and pinsan ko rin, hindi naman pinsan. Professional, di ba? Sabi na natin kahit anong nangyayari sa buhay natin pag may trabaho, kailangan life is good. Shane? Hindi naman po ako na homesick. Homesick kasi sanay na po ako. Gumana? Lagi wala sa bahay? Hindi po, taong bahay po talaga ako. Pero since ito po talaga yung gusto ko, bata po lang po ako. Dream. Yes po. So, answered prayer po siya. So, hindi ko na po lalampasin pa kasi andito na po ako. And Sansan? Tama ba Sansan? Shanshan. Chanchan. Sansan. Sansan. Ako. Minsan po, may times po na homesick ako talaga and lagi ko na lang po nilagay sa utak ko na andito ako para sa sarili ko and sa family ko po. Si Jared. Actually po, I'm from Makati City po and minsan po syempre pag di mo kasama yung family mo, homesick ka rin po. Pero kailangan mo po siyang labanan, di ba, para sa mga pangarap mo. Tama naman. Anyways, pahabol na tanong kay Jared at kay Sansan. Wala bang competition sa inyong dalawa? And sa tingin nyo, sino magaling sa inyong dalawa? Sino ba? Sa tingin naman po namin, wala naman po kasi lahat naman po kami, fair naman po kami sa lahat-lahat. And yun naman po, wala pong competition sa amin. Same as Jane po. Parang tatawa ka, parang gusto mo sabihin, mas magaling ako. Same as Jane lang po kasi hindi po kami nag-compete po. Tulungan po kami sa isa't isa. Nangunguhat sa Thank you guys. And this time, magtatanong naman sa inyo ang pinakamayaman sa ba? May kawayan. Tama ba? Okay. From naman Showbiz Authority, IDC 13, Joey Austria. Hello guys, my first question goes to Shane Monreal. Obviously you are the rose among the thorns. Ano yung adjustment mo na naka-in-house pa kayo? With same house, nakasama yung mga guys. So ano yung mga adjustment na ginagawa mo? Yung una po yung ng temper ko po. Temper? Yes, makukulit po kasi talaga sila. Normal naman po yun sa boys. Okay. And sanay naman po ako kasi yung kapatid ko po is lalaki. So hindi na po siya bago sa akin. So para ko na po din silang bunsong kapatid ko. Bunso? Ibig sabihin, ilang age ang gap mo sa kanila? 4 years po. Oh, okay. So, sa lahat sa inyo, kanina parang lumulutang sinasabing nabuo kayo because of your unique at saka yung so deep experience sa buhay. Pwede magbigay kayo ng isang most challenges experience and how did you cope up with it? Sa akin po, galing po ako sa broken family po. Yung tatay ko po is sumakabilang bahay. 13 years. Pero gusto ko po patunayan sa kanya na kaya namin kahit na wala siya. So we turn into lakas po. Then mapatunayan ko na kaya namin kahit wala siya. And bilang isang panganay po, gusto ko po maging maayos yung buhay namin na hindi lang po forever is maghihirap kami. Yun po. Siguro po sa akin, pinaka-worst po is yung bullying po since sobrang chubby ko po brother. Chub. And hindi pa ako ganda kasling. And ginawa ko na lang po siyang inspiration para mas mapalakas yung loob ko na abutin yung pangarap ko. Gaya ba? Mahirap po siya i-disclose po yun sa amin po. Kasi dati pong pulis si daddy po namin. And yun po nangyari po yun. And so parang hindi ko po siya masabi. Pero yun po, ginagamit po namin siya like parang inspiration po naman or motivation po namin para mas lalo po kaming maganahan sa buhay po namin na pinapangarap po namin. Same as Joy po, yun lang naman po ang pinakaano po talaga sa amin. Yung nangyari po sa daddy po namin, mayroon po siya disclose sa daddy po. So, siguro po sa akin yung
yung hindi ko po masyado natuunan ng pansin yung family ko po dahil mabarkada po talaga akong tao. And dati po kasi, iba po yung parang yung paningin ko po sa pagdisiplina sa akin ng family ko and talagang nabarkada po ako. And pero sa ngayon po, ito na rin po yung way ko para bumawi po sa family ko. Opo. Singer po lang. Yes po. Thank you and good luck. Thank you po. Ayun, Nanay Michael dito na. Hindi sana magtatanong sa atin. Ito, mahirap magtanong ito eh. Cesar Ian Napingat ng Net 25. Guys, alam naman natin na itong industriya ng music, hindi siya pangkaraniwan na. Medyo complicated at the same time. Pag-enter ninyo, maraming controversy. Alam niyo naman yun, di ba? Handa na ba kayo sa mga circumstances, mga criticism, mga ibabato sa inyo, mga pagko-compare sa ibang mga grupo? Paano nyo haharapin mo? Gaano kayo kahanda para makipag-compete sa... Ako, before pa lang po ako pumasok po dito po, like, nilagay ko na po talaga sa isip ko na may mga bashers, mga ito-compare ka sa iba. Kasi, gano'n pa ginalingan, gano'n po pa binigay mo yung best mo, may masasabi at masasabi pa rin yung mga tao po. Kaya, handa po ako sa mga, yan ano po sila sa akin. Normal naman po talaga yung bashing po, di ba? And then, para sa akin po, parang yung ibang, kunwari, yung ibang mga bashing po, tinaturn ko na lang po siya into motivation po para mas lalo po pong galingan, mas lalo po mag-improve. Additional na din po sa sinasabi ng dalawa, yung confident po ako na mag-boom po yung music po namin at saka nasa tao na po yun kung magustuhan po nila o hindi. Siya may something to add. Ako po, bago po pumasok dito, alam ko po na marami po talagang bashing pagdating po sa music industry at sa pag-artista rin po. Sa akin po, sinabi ko na lang po sa sarili ko na pag may basher ka, sikat ka. Diba? And yung iba pong negative, babasahin ko po yan para ma-improve ko rin po yung sarili ko. Kasi yung iba po, malay mo po yung iba po doon, tama po pala. Kaya, ayun po, take ko po siya advice, yung mga criticisms po sa akin. I'll take that as constructive criticism po. And for me, kung binabash ka, wala namang po problema kasi ganun po talaga yung tao. Part po talaga yung pagiging artista. And I'll take that as challenge po para mapatunayan ko rin sa sarili ko na kaya ko. Ganun po. Tapos, isa rin sa, kumbaga, pumapasok sa mga ganitong uri ng grupo is yung commitment. And the same time, yung loyalty. Gaano kayo ka-commit at gaano kayo ka-loyal sa grupo at sa management ninyo? Ako lang po yung tatanungin. Siguro po, kung may lalagpas na po sa 1 million sa pinakamaraming numbers, siguro po, yun ang po yun. Sobrang loyal po talaga ako sa management kasi sila po yung unang nagtiwala sa akin and naniwala sa kakayahan ko. Kaya, di ba ako mawawala? Baka kasi, Miss MJ, mamaya pag meron ng nakikilala at marami na yung followers, fans, baka may isipan mag-solo. May mga ganun ba? Wala naman. Gaano yung suporta na natatanggap ninyo from your family, friends? And, kasi di ba minsan, kailangan din natin ng support, kailangan rin niyo ng most partly, yung mas malaking part sa inyong pagiging artist is yung pagtanggap ng pamilya, sa yung suporta ng pamilya. Yung family ko po is no problem kasi all out po kasi sila. And then, kung anong plan po namin sa buhay is naka-support po talaga sila. And also sa management po namin, grabe supportive po talaga sila. Kaya I'm so grateful and thankful po sa kanila. Last question na lang po, Miss MJ or Miss Zendy. Paano po nyo i-describe ang grupo? Is that a K-pop?
or a vocal group? Paano po ba sila? Ano po yung pinaka-description natin sa grupo? Pinaka-the best po na to identify them is a vocal group talaga. So, kasi we want to really showcase their vocal talent. And parang first time, I think, first time din na magkaroon ganitong group no, sa Philippines na co-ed. And like I've said earlier na Gen Z's, all generations can really connect into soul level connection to them. So, thank you. Magkakaroon po ba sila ng music video at ano yung concept ng music video? May mga, kasi doon acting din sila for sure at may mga, sila po ba, may mga love team po ba dito? May pa-partner po ba kay Shane? Ayun po yung pinag-uusapan namin ng team ngayon. No? For sure, magkakaroon ng music video para mas lalong makita yung mga talents nila. And about love team, siguro mag-uusapan namin kung anong pwede ilagay or i-matcha ganung bagay po. Thank you. Thank you po. Congratulations. Thank you. Reno Mercedes, meron ng loyalty, meron pang love team. Iba lang sumisikat, sisimula pa lang. Anyways, ang susunod yung tatanong, ito kabahan kayo. Kasi yung mga tinatanong nitong mga artista, kinakabahan. Yung iba napapaiyak. Oo, pero Ganda na nag-last lang. Anyways, ito next natin magtatanong, editor ng Bulgar at online host din. Ano yung title? Bulgaro na! And this time kayo naman ang magbubulgar. Yes, Janice Nagada. Thank you, John. Ayan. Siyempre yung first question ko muna dito sa Kambal. Ayan, sa Kambal. Talagang both of you love singing and performing. Kasi hindi lahat ng Kambal pareho yung interest, di ba? Kayo sa dalawa talagang... Yes, same po talaga kami ng hiling po sa pagbabasketball, kung saan po gusto namin, kung saan po gusto ng isa, kung saan po gusto po. Same po talaga kami ng gusto. Ewan kung bakit, kasi may ibang Kambal po kasi hindi po talaga same yung hiling po or hobbies po nila. Eh, paano hanggang sa, time that shakes pareho kayo? Ay, dyan naman po tayo kasi iba-iba po yung types po namin. So, hindi pa kayo na-in-love sa parehong babae? Never po. Never po. Pero wala kayong competition? Ay, no po, kasi siya lang po yung nag-iisang, kapatid ko siya and no need na po kami mag-compete sa isa't isa. Kaya mas tinutulungan po namin tinutulungan po namin yung isa't isa kaysa po sa mag-compete po kami. Each other po. Siya naman pasagutin mo. Sorry. Both of you, pareho kayo, Pinoy kayo, Pinoy. Kasi yung itsura yung mga mukhang Taiwanese eh. Taiwanese eh. Yung sabi-sabi lang po, hindi po, sabi po ng mother po namin, nabutisan po yung lola po na, yung mama po ng lola po namin, 1/4 Chinese, Japanese. I don't know po, pero may sabi po. Hindi pa kayo magkasundo siya. Isa tatay nyo ha. Ano talaga? 1/4 Chinese daw po and Japanese daw po. Sa father side and sa mother side po. Yung sa mother side po, Japanese po and sa father po, Chinese po. 1/4 po. Sa tatay nyo, sa father side, 1/4 Opo, Chinese po. Chinese. And sa mami naman po, Japanese po. Japanese. Pero dito na kayo pinanganak. Yes po. Kaya Pinoy kayo. Opo. Oo, kasi kala ko kanina, Taiwanese kayo na naging Pinoy lang. Oo. Pero yung the rest, si Jared naman mukha ka rin hindi ka mukhang Pinoy na Pinoy. O Korea naman. Yung papa ko ng lolo ko is Japanese po. So, parang ang peg dito, yun nga, hindi lang K-pop, J-pop. Si Zian, anong lahi mo? Spanish. Hindi po, sa side po ng papa ko, ano ba ito explain? Basta po, may konti po silang Spanish po. Pero Spanish.
konting Spanish. Pero mukha po akong bumba. Si Shane. Yung ano po, father po ng papa ko, Kastila po. So lahat kayo dito parang may lahi, no? So anong peg nyo? Hindi pala talaga Pinoy papa. May dream ba kayo na makarating din globally? Is it part of your dream? Yes po, curse po. Part po din po yun. At mag-perform sa Coachella? Why not po? So sino gusto niyo makakollaborate sa mga sikat ng ano ngayon? Singing group? Singing group po, siguro po, SB19 po, if papalarin po. Kasi, Sa mga girls naman, may gusto kayo? Bini po, or Katsai po, international. Tapos, ngayon nasa showbiz na kayo, kanina kasi parang sabi nga nila, meron kayong mga parang kaya Blue Dreamers, kasi meron kayong mga sad, memories in the past. Oo, and yung iba ayaw naman sabihin talaga. Baka may, hindi kaya one of these days, may lumabas dito na may sex video. Confident man po ako na wala po. Confident naman daw eh, oh. At least sinagot na niya, di ba? Oh, yung the rest ba confident din? Baka bugbugin ba ako ni Papa pag meron? Hindi dapat. Wala po, 100%. So wala namang mga nag-offer sa inyo na lalo na kayo, nasa showbiz na kayo. May mga gays ba na nag-offer? Actually, actually po, before pa po ako pumasok ng showbiz po, marami na pong mga indecent proposals na mga offer po, pero hindi ko na lang po siya ini-entertain po. Ano mga inaalok sa'yo? May kotse din ba? Bahay? Hindi ko na po maalala yung iba kasi medyo matagal na rin po siya, pero marami po talaga. So wala kang tinanggap? Paano mo i-decline yung offer? Parang hindi ko na lang po siya nire-replyan and hindi ko na lang po siya sinisin. Pero hindi ka naman galit sa bading. Hindi naman po. And meron naman kayong, nire-respect nyo yung LGBT community. Opo. Yes. Yung iba, nakatanggap din ba kayong mga indecent proposal? Yes po. O ano namang alok sa'yo? Ibig ko po rin ang sarili ko. Hindi ko naman po pinapansin po lahat po. Hinayaan ko na lang po sila. Anong inaalok? Like, ano po, like mag-view po ko sa sarili ko po. Parang, Offer? Anong offer sa'yo? mga monies po and yung iba po, Rubber shoes? Ganun. yes po, mga ganyan po. Pero mostly po, cash. Cash? Magkano cash? 15 to pataas, 15 pataas po. Oh. At least hindi 150. Alam ba ng kampal mo yan? Baka naman siya yung inalok. Akala ikaw. Same po ang umalok sa akin po eh. Kahit sino sa inyo dalawa, gano'n. Opo. Yes po, same lang po. So, ipinaalam mo yan sa isa't isa nung inaalok kayo. Oo, pero parang kaming lang po kasi yung chinachat po. Same person lang po. Minsan, may mga minsan po, mag-chat sa amin na kayong dalawa, mga ganyan po. Like, pagpapaano po lang sa amin. Pero, ini-ignore naman po namin kasi alam po masama po. From showbiz ba yan? Politics? I don't know po kasi hindi ko po titingnan yung profile ko nila. Nag-message na po sila. And yun po, hindi ko po alam kung sino po. Si Zian. Wala po kasi hindi pa ako pogi dati. Ay, kahit po. Pero wala po kong balak na... Bakit sabi mo hindi ka pogi dati? Nagparitoke ka ba? Ang bago mo ngayon. Hindi po. Like, sobrang chubby ko po dati. Like, nabully po ako. And ayun po. Ngayon na lang po ako siguro nag-slim po. Kaya,
sa tingin ko po hindi po nila type yung mataba. Pero wala pa akong ano, tumagang mga ganun. Paano ka pumayat? Hindi ko rin po alam eh. Baka siguro po sa pag-mature na rin po namin since teenager po kami. Ayun po. Pero wala kang retoke. Yung, hindi ka nagpa-retoke. Wala ko. Thank you. Ayan, si Shane. Ikaw ba? May mga ganong offer din? Wala naman po. Pero pag kung ngayon ka aalokin, Ay, hindi ko po dati nagpapagawa. mas gusto mo sumayaw at kumanta na lang. Yes po. Gusto ko po yung pinaghihirapan ko po talaga. Kay, syempre, sa manager. Ako po yung nag-offer. Yes po. Oo, so dahil ang dami ng mga singing group ngayon, paano mo pinaplanong pasikatin talaga itong grupo ito? To think na the competition is to parang stiff and di ba? May D nila, may SB19. Ano po sila pinaplanong pasikatin? Yung nag-start po kami mag-brainstorm ni Madam, we're fully aware na sa industry po, no, na ang dami talagang makakalaban. And marami mga vocal group, boy group, girl group na talagang na training and yung mga background nila. Ang plano po namin for them is, sinabi ko kanina, is to really promote their personal experience kung paano sila nabuo, na lahat ng generations nila is makaka-relate. Then of course, we want to do as well the radio tour and the school tour. Kasi we want na yung mga kabataang Pilipino is ma-connect sa kanila at maabot nila yung mga pangarap nila na because mga kanya-kanya nilang may kanya-kanya silang pinagdaan pero hindi naging hadlang sa kanila yon. And I believe by using their personal stories and experience na lahat makaka-relate, I believe yun yung magiging ano nila, yung edge nila na mas makilala sila sa industriyang ito. And sa pagkakilala ko sa kanila, they're willing to share their struggles and they're willing to show that the resiliency na napagdaanan ng grupo nila. At of course, kaming mga management, and we all have our stories as well. So nakaka-resonate kami sa kanila. So we are doing our best. We're doing parang all-in ang gagawin namin ni Madam and the rest of the production team and the Artist Central Music na ipakilala sila, hindi lang basta-bastang group. We want them na makilala na these are the Filipino raw talent na kahit ang daming challenges na pinagdaanan, ay dito sila. And we're still continuing na ipagmalaki ang kabataang Pilipino. Thank you. And last na lang,